Sa ikalabing-apat na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sumalang si COA State Auditor Sailin Del Ocampo sa witness stand at tinukoy niya ang tatlong individual na itinuturing na may pananagutan sa Notice of Disallowance kaugnay ng confidential funds at kasama na ang Vice Presidente. Ang detalye sa report ni Bernard Ferrer. Based po sa document na to, hindi po napakita dito na yung proof of success of the information gathering. Ito ang sinabi ni COA Igfao State Auditor Sailin Del Campo kaugnay ng Warrant 5 list of activities na isinumite ng Office of the Vice President ng OVP mula December 13 hanggang December 31, 2022. Kasunod ito ng Notice of Suspension na nilabas sa OVP dahil sa kabiguan ito makapagsumite ng mga kinakailangang dokumento para sa liquidation ng confidential funds. Ang nasabing listahan ang ginamit ng OVP bilang documents evidencing success of information gathering or surveillance activities bilang batayan sa pagbibigay ng reward sa mga informant. May mga activities din po dito na from December 13, 15, 17, 18 na hindi po sakop dun sa period of utilization ng cash advance which is for December 21, 31, 2022. So you mentioned a joint circular. Meron ka bang anong pinagbasihan mo kung bakit violation ito? Under po kasi sa Joint Circular 2015-01, kapag po ginamit ang confidential funds sa payment of rewards, subject po ito sa tatlong conditions. Ano yung mga condition na yan? First po, it should be approved by the head of agency. Pangalawa po, it should be supported with documents evidencing success of the information gathering and or surveillance activities on account of the information given by the informer. And yung last po is, it should be directly related sa confidential activities ng agency po. Okay, so ano dyan sa requirements ang sinasabi mo hindi sinunod ng Office of the Vice President? Ito po kasing listahan na to sinabit nila as proof of success of information gathering to support the payment of rewards. Pero based po sa documents na to, hindi po namin nakita yung particular accomplishment. May ilang aktibidad din umano ang OVP na gumamit ng confidential funds pero hindi tumugma sa mga pinaggagamitan ng pondo. Dito po sa December 13, 2022, Department of Education 2022 Partners Appreciation Night in Mandaluyong City, Metro Manila. December 15 night. Sandali. Appreciation Night. Opo. Sa pagkaintindi mo, confidential activity ba yan? O nasa listahan ba yan Your Honor. ng confidential activities base sa joint circular? Based po dun sa enumeration kung saan gagamitin ang confidential fund, hindi po ito nakasama doon. Basahin mo pa yung iba. So hindi. Ano pa yung iba? December 15, 2022, Knights of Rizal Supreme Council, 60th year of the Institute in Baguio City, Youth Campaign on Patriotism. Meron din po Compliant ba to sa listahan? based po sa joint circular, hindi po ito nakasama dun sa mga activities po under 4.8 kung saan pwedeng gamitin ang confidential fund. Basahin mo nga lahat ng activities na yan for the record at sabihin mo kung compliant ito. Kung ito ba mga activities ay pinapayagan bilang liquidation ng confidential funds. Meron po dito December 17, 2022, Christmas activity in Happy Land, Tondo, Manila. Christmas activity and exploration meeting of Extension Office Barangay 101 in Tondo, Manila. Consultation with Barangay Chairman ng Manila in Manila. Pasasalamat and update meeting TODA in Barangay Batasan Hills, Quezon City. May mga activity po dito na pasasalamat, coordination meeting, may mga tree planting po, distribution of wheelchairs, gift giving, medical mission,
at iba pong activities ng mga satellite offices po ng Office of the Vice President. Muling ipinaliwanag ni Del Campo kung ano ang confidential funds. Ang confidential fund po, ito po yung lump sum amount na nasa General Appropriations Act na gagamitin po for confidential activities po ng isang ahensya. At itong binasa mo, tree planting, Christmas, napakadaming Christmas party, napakadaming award ceremony. Yan ba ay pinapayagan sa sinabi mong definition ng confidential funds? Hindi po. Hindi po. With the indulgence of Your counsel. Honor, please. With the indulgence of counsel. Ms. Eileen, maliban sa hindi pinapayagan o pasok sa pwedeng paggastusan ng confidential fund, yung mga binasa po ninyo, yung gastos ay ginawa rin bago na encash yung cheque. Kung based po sa document na ito, meron po kasing activities dito na from December 13 to 18 na hindi po sakop dun sa period of utilization based Apo, sa accomplishment so labas doon. report. Labas doon. So hindi posibleng gamitin yung perang na-release ng 21 para i-reimburse yun, kung tama man yung pinagastusan. Yes po, kasi under the joint circular po, meron pong portion doon na hindi po pwedeng gamitin for reimbursement yung pondo ng So confidential. prospective Matapos ang kanyang evaluation, gumawa si Del Campo ng draft notice of disallowance na agad inaprubahan ng Assistant Commissioner at Officer in Charge ng COA ICFAO. Magkano ang disallowed ng COA ICFAO? Ang disallowance po is 73,287,000. Ano naman ang basis ng disallowance na to? Ang disallowance po na to, binubuo po ito ng first, yung payment of rewards in the total amount of 69,787,000 plus yung 3.5 million for payments for tables and chairs, desktop computers, and printers. Muli ring nabigo ang OVP na makapagsumite ng mga resibo at iba pang katibayan para sa mabinili gamit ang confidential funds. Tinukoy din ni Del Campo ang tatlong personalidad na tinuring na liable o may pananagutan sa nasabing notice of disallowance. Ang mga persons po na liable or responsible is first po, the head of agency, Vice President Sara Duterte, the Special Disbursing Officer, si Ms. Gina Acosta, at ang Chief Accountant po na si Ms. Julieta Villa del Rey. Bakit sila accountable? Unang-una po, yung si Vice President Sara Duterte po, siya po ang nag-approve ng transaction and including the utilization of the cash advance. Saan nakalagay dyan na siya ang nag-approve? Yun pong sa accomplishment report. Samantala, isa sa ilalim sa Del Campo sa cross-examination at interjection ng mga Senator Judge. Bernard Ferrer, para sa Bayan.